Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapalang ganap ni Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa lahat ng naririto, lalo't higit sa nagdaraos ng ika-62nd birthday na si Reverend Minister Rufino Lusterio. Tayong lahat, mga minamahal na kapatid, sumasapit ang, o bago sumapit ang kaarawan, nandoon yung naghahanda o nag-prepare tayo. Naglalaan tayo ng panahon, naglalaan tayo ng oras, naglalaan ng material na bagay upang pagsapit ng ating kaarawan, meron tayong nagaganap na kaunting kasiyahan. Subalit, hindi bukas sa kaisipan ng marami kung alin nga ba ang higit pang dapat bigyan natin ng halaga at alin ang higit nating dapat mapaghandaan. Sapagat meron tayong buhay na hinaharap at meron din tayong buhay na darating. Yung buhay na darating o buhay na paparating, makakamit ng mga taong magtatagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hindi natin magagawa ang bagay na iyon kung mananatili sa ating puso at isipan ang lahat ng ating nakasanayan. Lalo't higit yung mga nakatatak sa ating puso at isipan na mga katwiran bilang tao. Nandoon yung minsan may mas nagpapahalaga sa pagbibigay ng oras sa kanyang kapwa-tao kaysa pagbibigay ng oras na para sa Diyos. Mayroong taong mas nakapaglalaan ng kanyang buhay, ng kanyang lakas para sa kanyang sarili kaysa maibigay ang kanyang buhay at lakas para sa Diyos. Tayong lahat, mga minamahal na kapatid, ay may tungkulin sa Diyos. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos. Iyan ang buong katungkulan nating tao kay Amang Iskopus. Kaya't kinakailangan yung katwiran bilang tao na habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapakasaya na. Alalahanin natin, mga minamahal na kapatid, kung alam natin na yung buhay natin dito sa lupa ay panandalian, ibig sabihin, kung pipiliin natin yung kasiyahan dito lamang sa sanlibutan, panandalian din lamang. At hindi natin batid kung yung hinahangad nating kasiyahan na ating pagpaplanuhan ay atin aabutin kapag yun ay ating pinagsumikapan. Maraming nagsisikap sa buhay na ito, ngunit habang papalapit ng papalapit ang tagumpay nila sa sanlibutan, ang kanilang buhay ay paikli ng paikli. Nawawala ng oras at panahon upang ilaan yung para sa Diyos at para sa buhay niyang maaaring makamit. Ano yung buhay na hinahangad ng marami? Buhay na walang hanggan. Lahat ng tao nagnanais magkamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit, hindi lamang sa pamamaraan na alam lamang natin ay ayun na yung paraan para magkamit ng buhay na walang hanggan. Na merong katwiran na hindi ako nakalilimot sa Diyos. Palagi akong tumatawag sa Diyos. Iniibig ko ang Diyos. May takot ako sa Diyos. Ngunit ang lahat ng iyan, mga minamahal na kapatid, ay mapapatotohanan sa ating mga gawa. Hindi masasabing tayo may takot sa Diyos kung hindi tayo takot lumabag sa kanyang batas panlinis. Hindi natin masasabing iniibig natin ang Diyos kung tayo ay nananatili pa rin tulad sa mga taong suwain. Hindi tayo masasabing anak ng Diyos kung hindi pa rin bukas sa ating kaisipan ang pagpapalugi. Ano ba ang pagpapalugi, mga minamahal na kapatid? Ano ba yung bagay na dapat nating ipagpalugi? Hindi lamang material na bagay. Yung oras,
Iyan yung nais makita sa atin ng mga Scopus na kaya natin ipagpalugin. Pero bakit minsan hindi kayang ipagpalugin ng tao ang oras sa Diyos? Dahil sa material na bagay. Hindi natin magagawang sundin ang kalooban ng Diyos kung ang ating puso't isipan ay nakatuon pa rin at nakapokus pa rin sa mga bagay na nabubulok at tinatanga. Kung naroon pa ang ating puso, hindi pa natin masasabing tayo'y tunay ng anak ng Diyos. Hindi pa natin masasabi sa ating sarili, tayo ay isinilang ng huli. Kundi tayo'y tulad pa rin sa mga patay na dinatnan ni Amang Scopus. Bakit patay na tinuturing ang mga dinatnan ni Amang Scopus? Patay ang pananampalataya. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa ating tatalakayin sa umagang ito, sa ating ebanghelyo, buksan natin ang ating mga aklat sa sulat o sa aklat ni Lucas, kabanatang 18, talatang 18 hanggang 30. Sulat o aklat ni Lucas, chapter 18, verse 18 hanggang 30. Ang lalaking mayaman. Sa ibang aklat po, ang binatang mayaman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat kong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, "Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayong ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga naroong nakikinig, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" "Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos," tugon ni Jesus. Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kaniyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan." Purihin ang Diyos. Amen. Dito sa ating ebanghelyo, mga minamahal na kapatid, doon sa sinabi na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Masama bang maging mayaman? Hindi po. Kasi baka mamaya maging interpretasyon ng tao, ibig sabihin, inaaral niya, bawal maging mayaman. Hindi po, mga minamahal na kapatid. Nagkakaroon lamang ng hirap sa pagpasok sa kaharian ng Diyos kung tayo ay mayaman. Bakit? Sapagat kapag ang isang tao nagkakamit ng yamang material, nagkukulang sa paglilingkod sa Diyos.
Kapag ba sinabing lingkod ng Diyos, yung lamang bang mga pari? Hindi po. Lahat ng nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos ay matatawag na lingkod ng Diyos. Amen. Kasi meron kapag tinanong, gusto mo bang maging lingkod ng Diyos? Naku, ayoko po. Kasi ang nasa isipan, yun lamang ang mga pari, mga ministro, mga saserdote. Hindi lamang po yun. Mga babae, mga lalaki, bata, matanda, pwedeng tawaging lingkod ng Diyos. Ngunit kapag sinabing lingkod ng Diyos, merong tunay na lingkod ng Diyos at merong hindi tunay na lingkod ng Diyos. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal na kapatid, kinakailangan hindi magkalaban ang ating isip at ang ating puso. Hindi dapat maging magkalaban ang ating sarili. Hindi natin dapat maging kalaban ang ating sarili. Sa halip, dapat magkaisa ang ating isip at puso paanong susundin ang kalooban ng Diyos. Kung ang ating isipan iba ang nilalaman kaysa sa nilalaman ng ating puso, mahihirapan tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Tulad ng ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoong Hesus, nang tinanong niya, paano ko po makakamit ang buhay na walang hanggan? Binanggit ng Panginoong Hesus yung mga utos, yung huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan at igalang mo ngayong ama at ina. Sinabi niya, sinusunod ko na po iyan. Mula pa sa aking pagkabata. Nakasusunod na sa batas o sa utos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, nung pagkarinig nito ay sinabi ni Hesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Doon sa sinabi na ipagbili mo ang iyong mga ariaran at pamahagi mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Ano sa palagay po ninyo ang nakapaloob na isang salita doon? Pagpapalugi. Pag-ibig, mga minamahal na kapatid. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon. Bakit nalungkot? Sapagat ang pag-ibig sa kanyang kapwa ay hindi pa ganap. May pag-ibig na ganap sa paningin ni Amang Scopus at merong pag-ibig na hindi ganap. Yung pag-ibig, kung pagiging ganapin lamang natin sa paningin ng tao, ngunit sa paningin ni Amang Scopus ay hindi pa rin natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Subalit kung yung pag-ibig natin, pagiging ganapin natin sa paningin ni Amang Scopus at sa paningin ng ating kapwa-tao, doon tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Doon sa ginawa o sa naging tugon ng lalaki na nalungkot siya nang marinig iyon sapagat siya ay napakayaman, sa tingin po ninyo, alin na ang mas mahalaga sa kanya? Ang kanyang kapwa o ang kanyang yaman? Ang kanyang yaman. Mas iniibig niya ang kanyang kayamanan kaysa sa kanyang kapwa. Sa tingin niyo mga minamahal na kapatid, masama ba ang pera? Hindi po. Ang sabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng maraming kasalanan. Yung pag-ibig na ginagawa ng tao sa salapi ang nagiging ugat ng maraming kasalanan. Hindi masama ang pera. Kundi yung pag-ibig ng tao ang nagpapasama sa pera at nagpapasama sa pagkatao. Yung pag-ibig sa salapi. At makikita sa atin niya mga Scopus, kung yung pag-ibig sa salapi ay hindi natin nagagawa o hindi natin wala sa ating buhay o sa ating pagkatao, kung nasa sa ating puso at isipan na ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Yung paglalaan o pamamahagi o pagbabahagi ng kung ano yung nasa sa atin, iyan ay kinalulugdan ng Diyos at nakapapawi ng maraming kasalanan. Bakit nakakapawi ng maraming kasalanan ang pagtulong sa kapwa? Ang pagtulong ba sa kapwa ay pag-ibig sa kapwa? Opo. Pag-ibig sa kapwa. At ang sabi, ang umiibig sa kanyang kapwa, ang pag-ibig sa kapwa ay pumapawi ng maraming kasalanan.
Kaya nga mga minamahal na kapatid, kung kapag ibinahagi natin o yung pag-ibig natin sa kapwa ang papawi ng maraming kasalanan, paano kaya yung pag-ibig sa salapi? Yun yung magiging dahilan para yung pag-ibig sa kapwa ay hindi natin magawa. Pakaiingatan natin mga minamahal na kapatid. Aalamin natin sa ating sarili. Tayo sa ating sarili ang alam kung alin na nga ba ang mas napapahalagahan natin. Hindi maaaring basta na lamang basta ako na kaya mga Scopus. Hindi po yun nakalulugod kaya mga Scopus. Basta ako'y tumatawag. Basta ako'y nakakilala. Hindi doon nagtatapos mga minamahal na kapatid. Hindi tayo dapat matulad sa sinasabi ng Scopus, huwag kayong matulad sa mga magnanakaw. Na matapos makuha ang kanilang nais ay nagpapakasaya at nakalilimot sa akin. Ang Diyos ang pinagnanakawan ng tao, hindi kapwa-tao lamang. Pero hindi yan bukas sa kaisipan ng marami. Basta nasa isip, magpapagaling, magpapagamot. Matapos magpagamot, wala na. Alam niyo mga minamahal na kapatid, ang hanap ng tao kapag gaganoon, yung para lang sa sarili. Yes. Hindi para sa Diyos. Kung para sa Diyos ang hanap ng tao, mga minamahal na kapatid, at kung ang isang tao ay tunay na umiibig at may pananampalataya sa Diyos, kung saan niya naramdaman ang tunay na paglingap, siya'y mananatili na roon. Tulad sa pera. Kontento ang tao kapag may pera. Nakukontento ang tao. Sumasaya ang tao kapag may pera. Pero kapag nawawala ng pera, nababalisa, nalulungkot, madalas na magagalitin, mainitin ang ulo. Diba, mga minamahal na kapatid? Na hindi naiisip nating tao, madalang maisip ng tao na kahit walang pera, maging masaya tayo. Lalo't higit, tayo'y kapiling ni Amang Scopus. Hindi natin mararamdaman ng tunay o ng lubusan ang pag-ibig ng Diyos nang dahil lamang sa mga material na bagay na dumarating. Mas mararamdaman natin na kapiling natin ang Diyos at mararamdaman natin tayo iniibig ng Diyos kapag tayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Sapagkat ang pagsubok ay ibinibigay sa atin upang tayo magkaroon ng kalakasan. Nagkakaroon lamang ng kahinaan at ng pagbagsak ang tao sa isang pagsubok dahil may kulang pa. Tulad nga doon sa lalaking mayaman. Marami na siyang bautos na nasusunod. Ngunit kapag merong kulang, ngayon yung nais makita sa atin ng Diyos, mga minamahal na kapatid, mawawala ng kabuluhan yung mga bagay na ating nasusunod. Kung yung higit na mahalaga ang hindi natin nagagawa. Kaya mga minamahal na kapatid, paano nga ba natin masasabi na meron na tayong tunay na pag-ibig sa kapwa at tunay na pag-ibig kaya mga Scopus kapag nagagawa na nating tanggapin ng buo sa ating puso't isipan ang hirap, sakit at pagtitiis. Sapagat ang hirap, sakit at pagtitiis ang puhunan para sa buhay na walang hanggan. Yun bang ipinapagawa ng Panginoong Jesus doon sa lalaking mayaman na ibebenta ang mga ari-arian at ipapamahagi sa kanyang kapwa? Yun ba yung magiging pasimula ng kanyang hirap, sakit at pagtitiis? Opo. At kung hindi yun natin masusunod, yung hirap, sakit at pagtitiis, ang buhay na walang hanggan ay malayo pa sa atin. Hindi pa natin matatanaw ni madarama na tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Alam nyo mga minamahal na kapatid,
Kahit pa tayo manalangin oras-oras, minuto, segundo, Amang Scopus, ipagkaloob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan. Amang Scopus, sana po'y magkamit ako ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung yung gawa natin ay lihis sa taong magkakamit ng buhay na walang hanggan, nagpapakapaos tayo't nagpapakapagod sa pananalangin ng walang kabuluhan. Ngunit hindi man tayo manalangin para sa buhay na walang hanggan, subalit ang gawa natin ay pagpapakita na nais talaga natin ng buhay na walang hanggan, hindi man natin hihilingin. Kapag dumating ang takdang oras at araw na para sa atin, kakamtin natin ang buhay na walang hanggan. Bilang tayo mga minamahal na kapatid, ay tinuturing na anak ng Diyos. Ituring natin ang ating sariling anak ng Diyos. Pero kapag ganito ang kalalagayan natin, itinuturing tayo na mga Scopus na kanyang mga anak. Subalit tayo patuloy na lumalabag sa kalooban ng Diyos, hindi natin tinatanggap na tayo tunay na anak ng Diyos o itinuturing tayong anak ng Diyos. Marami na tumanggap kaya mga Scopus kulang sa material na bagay. Marami tumanggap kaya mga Scopus malaki ang kakulangan sa ganito, sa pera, mga minamahal na kapatid. Madalang ang tumanggap kaya mga Scopus na may sapat na material na bagay. Pero sa tingin niya mga minamahal na kapatid, kung tayo ba'y sabihin natin na hindi magkamit ng material na bagay, masasabi na ba natin hindi totoo siya mga Scopus? Masasabi ba natin siya mga Scopus ay hindi totoong Diyos? Hindi po dapat. Kasi merong ang katwiran, merong ang nasa pananaw. Nung ako'y nakaya mga Scopus, puro paghihirap. Nung ako'y umalis kaya mga Scopus, nakabili ako ng gusto ko. Nagkaroon ako ng ganito, nagkaroon ako ng ganyan. Nandoon ang Diyos. Hindi po ganoon, mga minamahal na kapatid. Ang Diyos ay nasa kababaan. Ang Diyos, mga minamahal na kapatid, si Amang Scopus, hindi tayo bubuhayin sa pagpapakayamang material. Hindi tayo itotolerate o tuturuan yung pagpapakayamang material. Kundi tayo ituturuan paanong magpasalamat kahit tayo salat sa yamang material. Paano ipakita sa Diyos na wala ang kabalisaan, wala ang sobrang pag-aalala kahit wala ang pera. Ang laking kaibahan, mga minamahal na kapatid, ng taong walang pera at walang Diyos kaysa sa taong walang pera ngunit may Diyos. Ang taong walang pera, nawawala ng pera, tapos wala rin kaya madala o wala kaya mga Scopus, madalas, nandoon yung, kapag nawalan yung sinasabi nga kayo na pag walang pera, wala rin magandang emosyon, walang magandang itsura, pag nawawala ng pera. Pero nung nakaya yung mga nakaya mga Scopus, karamihan, kapag nakakaranas ng wala, nung natuto ng tunay na turo at aral, kahit walang ganito, walang ganyan, masaya pa rin. Bakit? Sapagat naandun yung pananampalataya sa Diyos. Ano yung pananampalataya? Paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yung mga bagay na hinihiling natin. Nandoon yung okay lang kahit wala, mahalaga, tayo walang karamdaman, tayo malalakas, hindi tayo nagkakaroon ng sakit, walang napapahamak sa atin. Yun yung tunay na kayamanan, mga minamahal na kapatid. Kayamanan na hindi natin kayang tumbasan kahit gaano pang kalaking halaga na material na bagay. Ang kagalingan ng karamdaman, hindi yan mabibili.
mga minamahal na kapatid. Bagaman minsan nagiging involved ang pera sa kagalingan, pero ang mas dapat nating i-apply o aalalahanin kapag tayo humihiling ng kagalingan, kaligtasan, yung ating pananampalataya. Walang saysay ang pagiging mayaman kung tayo ang pananampalataya natin ay patay pa. Pero magkakaroon ng saysay ang ating kayamanang material na nakakamit kung tayo meron ng pananampalatayang buhay. Yung sa lalaking mayaman, sa tingin niyo mga minamahal na kapatid, ano na ang taglay niya? Pananampalatayang buhay o pananampalatayang patay? Patay pa. Sapagkat wala pa ang tunay na pag-ibig sa kanya. Ngunit kung buhay na ang pananampalataya, mga minamahal na kapatid, alam na yung salitang pagpapalugi at pagtulong sa kapwa. Sabi nga mga minamahal na kapatid, ng ating punong ministrong panglalawigan, kapag tayo na kaya mga scope sa kanya, tayo nagbibigay sa kanya natin yung ibinibigay natin kay Amang Scopus. Bakit? Hindi pa yun maitutumbas sa ibinibigay sa atin na lalo't yung mga winiwika pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Kinakailangan hindi tayo maging maramot sa Diyos. Sapagkat si Amang Scopus ay hindi nagmamaramot sa atin ng Espiritu Santo. Kayamanan bang may tuturing yun? Kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nabubulok ni hindi tinatanga. At hindi rin nagiging dahilan ng kapahamakan ng tao. Sa halip, ang tunay na kayamanan ang nagiging sandigan natin, nagiging kalakasan natin, upang yung mga pagsubok na dumarating, karamdaman, mga sakuna, yung mga pagsubok, yung paghatol ng kapwa, nakakayanan natin dahil doon sa inihahayag sa ating katotohanan. Pinupuspos tayo ng tunay na biyaya at pagpapala. Hindi man natin nahahawakan, ngunit ating madarama. Mararamdaman natin kung kapiling natin ang Diyos sa pamamagitan ng tunay na turo at aral at liwanag na ating tinatanggap. Ang liwanag na ating natatanggap, mga minamahal na kapatid, hindi lamang tayo ang maaaring makinabang sa liwanag na iyon. Yung liwanag na itinatanglaw sa atin, kung ngayon ay magningning sa ating pagkatao, magiging tanglaw tayo sa sanlibutan. Yes. Subalit kung yung tanglaw na ibinibigay sa atin, hindi natin mapagniningning sa ating pagkatao, matutulad pa rin tayo sa mga taong nadidiliman ng kaisipan at nadidiliman ng puso. Kung madilim ang isip at ang puso, ang lalabas sa bibig ay walang liwanag. Pero, mga minamahal na kapatid, kung yung liwanag ay tinatanggap natin ng lubusan, maging sa ating bibig, mahahayag ang liwanag. Sa ating kilos at galaw, mahahayag ang liwanag. Ano yung liwanag na tinutukoy, mga minamahal na kapatid? Ang kaniyang salita. Mapalad ang mga taong nagsisikap matuto ng salita ng Diyos. Mas mayaman ang isang taong may alam pagdating sa salita ng Diyos kaysa sa taong mayaman sa material na bagay subalit hindi alam ang hirap, sakit at pagtitiis. Mas mahirap pa sa paningin ni Amang Scopus ang mga taong kulang sa salita ng Diyos. At mas mayaman at dakila sa paningin ni Amang Scopus ang mga taong wala mang material na bagay, subalit hayag sa kanilang puso't isipan ang salita ng Diyos. Amen? Amen.
Kaya mga minamahal na kapatid, ang ating punong ministrong panglalawigan, yung mga naging sakripisyo niya, gawin nating inspirasyon. Hindi masamang humanga tayo sa isang tao, mga minamahal na kapatid, lalo tigit dahil sa kanyang kabutihang ginagawa para sa Diyos. Magkaroon tayo ng inspirasyon paanong susundin ang kalooban ng Diyos. At kung dumating man ang pagkakataon, ang inspirasyon ay makagawa ng kasalanan, hindi dapat iyon maging dahilan para paggalang, yung pagsunod natin, pagrespeto ay mawawala. Sa halip, yung mga bagay na mabubuti niyang ginawa ang itatak natin sa ating isipan. Huwag nating titingnan ang gawa ng ating kapwa, lalo't higit kung maaaring maging dahilan ng ating pagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala, mga minamahal na kapatid. At alin ang dapat natin suriin? Ang ating bang kapwa? Hindi po. Ang ating sarili. Hindi ang ating kapwa. Ang ating kapwa, mga minamahal na kapatid, bagaman nakikita natin yung mga pagkakamaling nagagawa, subalit, maaaring iyon ay isang panubok sa atin ni Amang Scopus. Makita sa atin sino ang tunay na may natutunan na. Sino ang tunay na ang pinangahawakan na pananampalataya ay sa Diyos, hindi sa tao lamang. Kaya mga minamahal na kapatid, isang malaking pasasalamat at kaluhuran, lalo sa amin mga saserdote, na mayroong mga namuna at naging inspirasyon namin, na naglilingkod kay Amang Scopus ng walang kabayaran. Ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos, kasama ng hirap, sakit at pagtitiis, puhunan niyan para tayo matawag na tunay na anak ng Diyos. Nais natin maging tunay na anak ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Amen. Huwag nating bibigyan ng kapigatian ang kanyang bagong pangalan. Sapagat ang nagbibigay ng kapigatian sa kanyang bagong pangalan ay tatanggap ng parusa. Ang magbibigay ng kalapastanganan sa pangalan ng Diyos na si Amang Scopus ay tatanggap ng parusa na kamatayang espiritual. At ang tunay na umiibig sa Diyos, hindi iniisip ang para sa kanyang sarili. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay iniisip ay para sa kanyang kapwa. Hindi nag-iisip ng para sa kanyang sarili. Kung nagagawa na natin ang ating nilalayon ay para sa ikabubuti ng ating kapwa, anak na tayo ng Diyos. Ngunit, kung sa bawat nating ginagawa, nais pa rin natin itanghalay ang ating sarili, hindi pa tayo tunay na anak ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Kung tayo sa ating sarili ang magtataas ng ating dinglamang sarili, walang tibay ang pagtaas na iyon. Ngunit kung ang Diyos ang magtataas sa atin, hindi tayo kayang ibagsak ng tao. Tatandaan po ninyo. Kung ang bawat saserdote, mga minamahal na kapatid, kung ang maglilingkod sa Diyos, magtataas lamang ay ang kanyang sarili, hindi magtatagumpay. Subalit kung hahayaan na ilaan ang buhay kay Amang Scopus at ang Diyos ang hahayaang magtaas sa kanya, anuman ang pagsubok, mapagtatagumpayan. Magiging tanglaw sa nadidiliman. Magiging taga-akay ng mga bulag, taga-akay ng mga pilay, at tagapaghayag ng mabuting balita. Kaya mga minamahal na kapatid,
bilang tayo mga tinawag ng mga Scopus sa uling panahon ito, ilaan na natin, ilagay na natin sa ating puso't isipan kung paano maging tunay na anak ng Diyos. Ang nagnanais maging tunay na anak ng Diyos, kayang isang tabi ang para sa kanyang sarili at ang gawin ay para sa Diyos at sa nakararami. Ganoon dapat ang maging kaisipan na natin na tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo na si Amang Scopus. Kaya mga minamahal na kapatid, ito lamang po sa umagang ito. Ang tinanggap ninyong pagpapala ay higit pa sa nahahawakan ninyong material na bagay. Yes. Ito po ang ating mabuting balita, purihin ang Diyos. Magsitayo po.